Nasa linya na po natin, Quezon 1st District Representative Mark Enverga, siya pang Chairperson, House Committee on Agriculture and Food. Congressman Enverga, magandang umaga, si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po. Hi, Kong. Good morning po, Sir Joel, at saka Ma'am Weng. We miss you, Ma'am Weng, dito sa house. Thank you, Kong, Kong. ito, may tanong si Weng eh. Total, Yes, si po. Weng ang na-miss mo eh. Nagselos ka naman agad. Ganun din, no? Kung nagsisimula na kayo ng proseso para po dinggin yung mga panukala sa Rice Tarification Law Amendments, ano mga partikular na amyenda po ang balak ilapat ng Kamara dito sa batas na ito? Well, Ms. Weng, nagsimula na po kami nung nakaraang linggo. So, nung Lunes, Martes, kahapon, at ngayon nga po ako po ay papunta na po sa aming pong fourth hearing sa araw na ito. Siguro po ang magiging highlight po sa kasalukuyan, hindi pa naman po kami tapos, ay ito nga po yung consideration po namin na kung saan ay maibalik po ang ilan sa mga dating kapangyarihan ng NFA. Siguro po ay alam naman po natin na sa kasalukuyan pong batas po natin ay medyo nahirapan po ang gobyerno na kung saan ay makatulong kung sakali po may mga emergency situation at saka po wala pong panlaban kung meron pong mga price manipulation din po na ginagawa po yung ating mga traders. Nakasalalay sa sa amyendang gagawin ninyo, yung pangako ni House Speaker Romualdez. Oo. Na baka daw By July makabili na tayo ng bigas na less than 30 pesos per kilo. Yes, oo, kasi napakaganda nga po ng panukalang ito dahil nabanggit nga po, nabasa ko po kahapon ay through the Speaker Martin Romualdez ay masa-certify ng ating mahal na Pangulo po ito at sana nga po sa pag-certify na ito ay mabilis po na ma-actionan po namin at sa mababang kapulungan saka po sa Senado yung pagpapasa ng batas na ito para mapakinabangan na po kaagad at malaking epekto sa atin po mga kababayan na nangangailangan po ng mababang presyo po ng bigas. Kung ganito naman, kung halimbawa babalik natin yung poder ng NFA na bumili ng bigas at magbenta para magkaroon ng kumbaga ay epekto naman ng gobyerno, mabalanse yung interes sa pamilihan para mababa ang presyo, ano po yung safeguard para hindi mauulit yung dati naging problema ng NFA na nalubog sa utang, tapos yung kalidad ng bigas ay hindi po naabatan ba? Hindi nabantayan. Hindi nabantayan. Yes, well actually so far hindi pa po tapos Sir Joel and Ma'am Weng. But so far ang lumalabas po sa amin, very cautious po kami dun sa magiging safeguard po ng NFA. At alam po namin marami na tayong leksyon dito sa mga pangyayari ng NFA. So, isa nga po, hindi yung sa nabanggit ko po na limitadong kapangyarihan lang naman, hindi naman po yung full effect po na lang ng kanilang powers. Una is, required po sila bumili po ng local palay sa ating mga farmers. So, yun po yung kanilang current mandate. Ngayon, dadagdagan po natin na po pwede rin po sila bumili ng bigas na para naman po sa buffer stocking ay hindi rin po sila magkukulang. Pero again, sa local farmers, local farmer cooperatives, and farmer association. Another pwedeng criteria na pwede po na parang isang pwedeng madagdag po dito in case of yung parang nangyari po nung nakaraan, yung crisis po natin sa rice. Nag-price cap nga po tayo. Sa kadahilanan walang local supply, mahal po yung world market supply. Maaari rin po bilhin ng NFA dito po sa mga importers po natin, dito po sa PIER para yung local price sa PIER price sa landed cost price. Importation is a pinaka last resort. Kinakailangan po ay masatisfy muna itong mga tatlong bagay na nakita po na nabanggit ko po sa inyo na dapat po ay magawa nila yon. Kung hindi po ay tsaka lang po sila po pwede mag-import. Okay. So, sige ma'am. kung halimbawa po ma-allow din ang NFA na mag-angkat, kung halimbawa ay maubos na nila o nagawa na nila makapamili sa lokal, pero yung pong private sector, libre din pa rin sila na wantosawa mag-angkat kagaya ng dati. Yes, oo. So, siyempre, liberalized pa rin yung atin pong pananaw po dito. Kaya po limited po. Mahirap naman po ang NFA masyadong araw-araw nagko-compete din naman with the traders. So, siyempre, pang price stabilization,
ang ating pong hangad po na role ang malaking role na gagampanan po ng NFA. Paano po niya So, gagawin yun, Congressman? On a regular basis, may makikita kang NFA rice sa pamilihan. O papasok lang sila, magbubuhos lang sila sa pamilihan ng supply kapag merong irregular na sa presyohan, ganun po ba yun? At saka sa supply? Yes, well, una kasi for example po sa sitwasyon ngayon, marami po nakakapuna na pag kinumpute po ninyo, if nag-import po kayo ng bigas ngayon, mababa po dapat yung presyo. I think it should only be nasa 47, 48 pesos. So binibenta naman po nga 54. So ang lalaki na po ng markup. So ito po ay isang ripe situation na kung saan kung mapasangan yung batas na ito ay pwede na mag-intervene yung NFA. Pero minsan naiisip din po namin Sir Joel, Ma'am Weng, kung hindi naman po pwede siguro yung araw-araw na yung present and available to the general public kasi napakalaking subsidy naman po ang requirement po noon. So isang option po na sa discussion po namin is baka pwedeng targeted ang mga dapat ang pwedeng bumili muna ay yung ating pong vulnerable sector. So for example, ito pong mga 4Ps, near poor, mga senior citizens. So yun po yung mga consideration po namin sa kasalukuyan. Okay. So hindi siya available sa general public. Okay, itong issue naman sa AO20, kahapon nalantad yung hugot ng Department of Agriculture dito at di daw sila nakonsulta diyan. Ano bang posisyon ng Kongreso doon sa AO20 na lalong nagpapaluwag daw? Maluwag na raw doon sa importation po ng mga pagkain. Actually po, medyo nahirapan din po kami kahapon sa hearing namin dahil nga po, kailangan po namin kasing mapag-usapan din po yung EO20 bagaman medyo iba po yung topic. Hinihiling po namin na sana po ay medyo ma-review muna agad. So ang ganda po kahapon, nandun si Secretary Kiko Laurel, ang nabanggit nga po niya kahapon, ay hindi man lang siya nakonsulta po doon po sa EO20. So tingin nyo, may recommendation ba kayo? Huwag munang ipatupad ito? Gaya nung hinihiling na suspension po ng Department of Agriculture. Yes, I think napupush nila yung additional 90 days para po dun sa kanilang pag-develop ng IRR. And then meron pong particular na motion nga po kahapon na mapag-usapan po namin din sa committee yung magiging hakbang po namin sa Kongreso ukol po dito. Okay. O sige. Kong, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Thank you. Maraming salamat po. Thank you so much po. Thank you po. Mag-ingat kayo. Good morning sa inyo. Thank you. Good morning, sir.